Gawin nating simple ang batas so we can do justice. Welcome to Attorney Chato's Easy Law. Ano ang gagawin mo pag nagtatantrum ang anak mo? Minsan may nakikita ako sa mall na may batang nagtatantrum, naglulupasay at pinapagalitan ng nanay o tatay niya. At lalong nagtatantrum ang bata. May pinabibiling laruan at ayaw tumigil magtantrum. So ang gagawin ng magulang ay bibilhin ng laruan o hihilahin ng bata papalabas ng mall. Ano ba ang dapat gawin pag nagtatantrum ang isang bata? Ang video na to ay part 3 ng series natin tungkol sa child discipline. Pag-uusapan natin ang psychology of behavior ng mga bata. Bakit sila nagtatantrum? Ako si Attorney Chato Olivas ng Easy Law Online. Kung gusto nyong panoorin ang parts 1 and 2 ng video series na ito tungkol sa child discipline, i-click nyo ang link sa description box. Nasa description box din ang link sa aking blog na Attorney Chato's Easy Law Library kung saan nakalagay ang aking complete blog post tungkol sa topic na ito. The Psychology of Behavior. Why Kids Have Tantrums. Para maging effective sa disiplina, hindi sapat ang alam lang natin ang batas. Dapat din nating maintindihan kung bakit ganon ang kinikilos ng mga bata. Sa psychology, ang behavior ng bata ay madalas isang form ng communication. Para sa mga bata, lalo na ang mga toddlers at preschoolers, ang kanilang actions ay nagpapahayag ng feelings na hindi nila kayang sabihin sa salita. Pag-usapan natin ang brain development. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang ay ang pag-aakala na ang bata ay nag-iisip at nagdedesisyon na parang adult. Meron tayong part sa brain na tinatawag na prefrontal cortex. Ito ang parte ng utak na responsable sa logical thinking, emotional control at decision making. Hindi pa ito fully developed hanggang sa early 20s. Ang resulta, kapag ang bata ay nagtatantrum, hindi sila nagiging rebellious or stubborn. Kung hindi sila ay overwhelmed, lubos na nabibigatan sa situation, sa mga nangyayari. Hindi nila kayang i-process ang kanilang matitinding emotion sa paraang inaasahan natin sa kanila. Ang tantrum ay isang form of communication. Kapag ang bata ay nagtatantrum, subukang tignan ang behavior bilang isang mensahe. Maaring gutom, pagod, o may sakit na nararamdaman. Hindi malinaw na masabi ng bata kung sila ay gutom o pagod. Ang tantrum ay madalas na senyales ng physical discomfort. Pwede ring overstimulation, sobrang daming tao, sobrang maingay, bagong bagay ang mga nakikita niya. Pwede ring the child is seeking connection or attention. Minsan, kailangan nila ng assurance na mahal sila. Or pwedeng expression of frustration. Hindi nila makuha ang gusto nila o hindi nila magawa ang isang bagay tulad ng pagsosolve ng puzzle. The legal and psychological connection. Kung naiintindihan natin na ang tantrum ay bahagi ng normal development ng bata, mas madaling pigilan ang sarili sa paggamit ng excessive force. Kung alam nating hindi pa nila kayang kontrolin ang emotions nila, ang pagpalo sa kanila ay hindi lang ineffective. Maaaring itong ituring na emotional or physical abuse sa mata ng RA 7610. Ang disiplina dapat ay nagtuturo ng self-regulation or self-control, hindi nagtuturo ng takot. Tulungan natin silang sabihin or i-express ang nararamdaman nila. Naalala ko nung maliit pa ang anak ko, around 3 years old, may time na nag-uumpisa siyang magtantrum. Nagtanong ako sa aking kaibigan na child development expert kung ano ang pwede kong gawin. Ang payo niya, pag nag-uumpisa ng magtantrum ang anak mo, kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, pwede mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mo, kasi marunong ka nang magsalita. At kung hindi mo ito gagawin, hindi kita papansinin. Sabi pa niya, tiisin mo to at makikita mo na mga 2 or 3 days lang, hindi na siya magtatantrum
at susubukan niyang express ang gusto niya sa pamamagitan ng salita. So ginawa ko ito at nag-work. Ang mahalaga ay alam ng bata na naiintindihan mo ang gusto niya para hindi siya ma-frustrate. Sa konteksto ng pananampalataya natin bilang Kristiyano, ang pag-unawa sa limitasyon ng bata ay nangangailangan ng pasensya, isang virtue na tinuturo sa atin ng Biblia. Sabi sa Galatians 6:9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Mahirap magdisiplina at minsan nakakapagod, pero ang pagpili na maging mahinahon at maunawain imbis na magalit ay isang mabuting gawa na magbubunga ng magandang relasyon sa ating anak sa hinaharap. Hanggang dito muna tayo ngayon. Sa part 4, pag-uusapan natin ang discipline versus punishment. Magkita tayo sa part 4 ng video series na ito. Remember, wherever you go, always do justice. Micah chapter 6 verse 8.